Labas na ni Pangulong Duterte ang drug matrix na magdidiin umano kay Senadora Laila de Lima sa operasyon ng droga sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Nagpakawala rin ang Pangulo ng mga panibagong berada laban sa Senadora. Nauna nang itinanggi ni de Lima na sangkot siya sa kalakaran ng droga sa Bilibid. Ang mainit na balita, hatid ni Mav Gonzalez. Hoy, de Lima, kinig ka. Matapang mga bagong birada ni Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Senadora Laila de Lima kaninang madaling araw. Ayon sa Pangulo, sapat na raw sa kanya na binabangungot na ngayon ng Senadora. De Lima, you are finished. Tapos ka na. Sunod eleksyon, by the way, you look nice. Fighter talaga. Si de Lima raw ang unang lumabag sa karapatang pantao nang magpunta siya sa Davao para raw patunayan ang kaugnayan ni Duterte sa Davao Death Squad. She started everything, not only me, but maraming Pilipinong sinira niya. Now the truth is out. The cat is out of the bag, ika nga. Hindi raw itinatanggi ng Pangulo ang mga nangyayaring engkwentro ng pulis at mga sospek sa droga. Pero giit ng Pangulo, lehitimong operasyon ng pulisya ang lahat ng ito at inaako niya ang responsibilidad dito. Pero tanong niya, bakit lahat na lang daw ng pinapatay sa gobyerno iniuugnay? Ilang sandali matapos ang press con, binigay sa media ang matrix ng umano'y kalakaran ng droga sa New Bilibid Prison. Sa isang pahinang papel, nakasaad ang pangalan ng iba't ibang individual at kung paano sila magkakaugnay. Ang may pinakamataas na katungkulan sa mga ito, si Senadora de Lima. Kasama rin ang umano'y dating driver-lover na si Ronnie P. Dayan. Kilala rin daw si Dayan bilang Boss de Lima. Siya raw ang tumatanggap ng buwanang payola mula kay Nooy Bureau of Corrections Chief Franklin Bucayo na ipinapadaan sa isang SPO1 Palisok na kilala umanong drug users or Bistondo, Pangasinan. Sinasabi rin sa matrix na binigyan ng senadora ng house and lot at ilang sasakyan si Dayan. Gumagamit daw ito ng isang binibining Cardenosa, isang empleyado ng lokal na pamahalaan ng Urbistondo bilang dami ng kanyang mga ari-arian. Si Bucayo naman ay naitalaga umanong PNP Regional Director PRO1 dahil sa umano'y pagpapadrino ni de Lima. Matapos magretiro, naging Bucor Chief siya pero kalaunan ay nagbitiw dahil sa umano'y pagkakadawit sa droga. Nasa matrix din si dating Justice Undersecretary Toti Baraan na siyang in charge bilang supervisor ng Bucor at pinagkakatiwala ang USEC ni de Lima nung siya pa ay kalihim ng DOJ. Pangasinan Provincial Administrator Rafi Baraan na kapatid ni USEC Toti Baraan. Pero tinanggal siya umano ng ombudsman sa serbisyo dahil sa pagkakasangkot sa black sand mining at quarrying. Siya rin daw ang trusted man sa umano'y illegal na gawain ni dating Pangasinan Governor Amado Espino na ngayon congressman na. Kasama rin siya sa naturang matrix. Si Espino raw ang pinakamayamang politiko sa Northern Luzon. Bukod kay Espino, nasa matrix din ang isang BM Raul P. Sison. Giit ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar, dumaan sa maayos na beripikasyon ang laman ng matrix. Ito ay nanggaling sa PIDEA at sa Philippine National Police and went through the same vetting process na ginawa noong mga nakaraan. Ayon naman sa isang legal expert, dito sa ikalang ito, wala akong direct na masasabi na may krimeng nagawa. Base sa matrix lang. Hindi ko alam kung anong kaso iniisip. If it has something to do with the drug, pang wala. bago inilabas ang matrix, iginiit ng senadora na pawang kasinungalingan ang lahat ng akusasyon sa kanya ng pagkakasangkot sa iligal na droga. Those accusations against my alleged drug links are a complete falsehood, an absolute lie. Mav Gonzalez, GMA News.